Magandang araw po muli at muli po welcome dito sa Huntahan ng Bayan TV. Pag-usapan po natin itong naging sitwasyon doon sa pagbebenta ng gobyerno sa murang halaga ng bigas na nasa 29 pesos lamang per kilo. At tingnan po natin kung ano yung mga naging reklamo ng mga namimili. Ito po yan. So ayan po, yung bigas, well-made na rice daw. At makikita po natin. Yung bigas. Ngayon po mabaho. Pagkain ako ng hayop eh. Pwede kainin pa namin mahirap pero sa mayayaman pagkain ng hayop to. Oh. Maitim po ba? Ay, din namin amoy pa. So kapag inugasan namin ito, nadurog na. Bali, So yan po yung naging pahayag nung ginang na nakabili ng bigas na bukod daw sa mabaho na, maitim pa. At medyo baka raw pag hinugasan pa nila magkadurog-durog. So ito pong proyekto na ito ay napakaganda kung tutuusin. At ito naman po ay noon pang panahon ng kampanya na ipinangako na ito ng Pangulong Marcos na gagawin nilang 20 pesos ang kilo ng bigas. At kahit po medyo mahirap paniwalaan, tinanggap po yun ng maraming Pilipino at umasa na baka nga sakali magkatotoo. At isa rin po sa napakagandang nasabi ni Bongbong Marcos sa mga unang araw ng kanyang panungkulan ay yung kanyang pangarap na wala raw magugutom na Pilipino. So na kung titingnan ay medyo mahirap-hirap gawin, pero kung talagang pangarap niya, siguro gagawa sila ng paraan at hahanap ng matinong sistema para magawa ito. Ngayon po ay balikan natin itong 29 pesos na per kilo ng bigas. Ito po kasi ang sinasabi ng mga bigas na ito ay yung mga old stock sa NFA, sa bodega ng NFA na halos malapit na ma-expired o mabulok. Ang isa pong nakakapagtaka rito, ang Pilipinas po ay number 1 importer ng bigas sa buong mundo. At ang pag-import po natin ng bigas siguro naman ay nakasalalay dun sa sitwasyon na kailangan nating mag-import kasi hindi na sapat yung supply natin. Ang nakakapagtaka, bakit mayroong mga old stock na bigas sa bodega ng NFA samantalang tuloy-tuloy naman ang pag-import natin, no? Ibig sabihin, nag-i-import tayo dahil kapos na. So, nakakapagtaka po. Dapat kasi, bago dumating yung kasunod na importation, halos na dispose na lahat yung mga bigas at yung magiging stock na ulit ay yung mga parating o yung mga dumating na. So, sa ganong paraan, sigurado wala dapat nabubulok at walang nangangamoy. Kung mayroon man siguro, hindi naman siguro napakalaking porsyento o yung maaaring mga dahil sa panahon na basa ng ulan o sa stock na hindi na stock ng maayos, pero hindi dapat po na uuwi sa ganito na yung sitwasyon ngayon na para lang tayo makasunod doon sa pinangako natin na makapagbigay o makapagbenta ng murang bigas. Yung mga halos hindi na kayang kainin ng tao na ang sabi nga nitong Ali, kung sa mayayaman ito ibinenta, sigurado pagkain na ito ng aso at baka nga daw kahit aso mahiyang kumain ito. So ito pong ganitong ginagawa ng gobyerno ay hindi ko rin po maisip kung ito ba ay pinagplanuhan nila talagang gawin. At mayroon silang mga guidelines o panuntunan
Meron bang tamang direksyon o pamamahala na gagawin? Kasi kung meron po nung mga ganong bagay, hindi dapat nasasama sa binibenta yung mga ganitong halos hindi na makakain. At ang dating po kasi nito, imbis na magpasalamat yung tao o yung mga namili at nagkaroon sila ng pagkakataong makabili ng murang bigas, ay baka po ganito ang abuti natin, na sabihin na ginagawa lang band-aid ng gobyerno yung pagtulong sa mga mamamayan, na kumbaga parang kapag may nagsabing ako'y nagugutom o kami ay nauuhaw, padalahan na lang tayo ng isang balot na kanin at isang boteng tubig. So temporary, kung tutuusin, isang isap mata lang, wala na. Pero kilala naman po natin ang mga Pilipino sa pagiging matyaga din, at hindi naman po lahat talaga umaasa sa ganito. Kaya lang sa parte ng gobyerno, kung ang gusto nyo ay magkaroon talaga ng maayos na pamamalakad, magkaroon talaga ng concern sa inyo, yung mga taong bayan, at makita nyo sa taong bayan yung kanilang tuwa sa inyong ginagawa, ay ilagay din naman po ninyo sa tama. Hindi po pwede na ganito ng ganito, na bawat may ganito kayong gagawin, palagi na lang may reklamo. Doon po sa ayuda, maraming reklamo. Dito ngayon sa mura yung bigas, may mga reklamo. So hindi po ito makakatulong para magkaroon ng kasiyahan o tuwa yung tao sa inyo, at sabihin ng mga tao na mabuhay yung presidente o mabuhay yung namimigay ng bigas na to. Baka po ang sabihin nila ay mag-resign na lang kayo kung hindi nyo kaya. So isa pa pong hindi maganda rito, kasi po ang tingin natin dito, ginagawa nila ito ngayon dahil ilang araw na lang tatayo na yung Pangulo sa SONA, sa entablado, at sasabihin ang kanyang magagawa at sasabihin ang kanyang mga proyekto na ginagawa. So ito po kasing pagkakataon na ito, kung walang naging reklamo at naging ayos at natuwa yung mga tao, isa itong napakalaking punto para masabi na ang gobyerno natin ay kumikilos ng maayos at nagiging maayos ang pamamalakad. Pero po baliktad ang sitwasyon. Lagi pong nauuwi doon sa nahahaluan ng hindi maganda yung mga ginagawa ninyo, kasi yun naman po yung nakikita ng mga tao sa inyo. So sa madalit sabi, kung ang intention talaga ng gobyerno ay hindi parang band-aid solution lang ang gagawin sa problema, matuto po tayo ng tama. Yung mga bigas na nandiyan sa naka-stack sa NFA, i-distribute po natin bago pa mabulok. Hindi po yung ibibigay natin sa tao kapag mabubulok na. At hindi po rin po magandang pakinggan, nasasabihan kayo ng tao na yung ginagawa nyo ay pang band-aid solution lang, na yung mga pagkain ibinibigay nyo ay para na lang sa mga hayop. So di ko alam kung tumatalab pa ba ito dun sa mga opisyal ng gobyerno, lalo na yung mga involved dyan sa pamamahagi na yan. At lahat po ng ito, hindi po natin ito may tatanggi. Ang lahat ng ito ay babalik dun sa Pangulo. At ang lahat ng ito ay magre-reflect sa kanyang pagkatao. So bukod po kasi dun sa mga nakikita pang pagwawaldas o paglulustay ng gobyerno sa pondo ng bayan, mayroon pang mga ganito. So sana po maging maayos na lang sana, at ilagay nyo na lang sa tama yung ginagawa ninyo. So bago po tayo magtapos,
pahingi na lang po ng isang like at isang subscribe. Maraming salamat po.